Sa mga katubigan ay marami kang makikitang nilalang at karamihan sa kanila ay ang tinatawag na mga amphibian. Ang kanilang dugo ay malamig o cold-blooded at ang kanilang balat ay parating basa. Makinis ang balat nila at walang kaliskis. Ang kagilagilala sa mga amphibian ay ang kakayahan nitong magbagong anyo. Ang mainam na halimbawa ay ang mga palaka. Nagsisimula ang kanilang buhay mula sa itlog na kailangang nasa tubig. At kapag sila ay napisana, ay magsisimula na silang lumangoy sa katubigan. Habang sila ay bata pa lamang, ang kanilang organ na ginagamit upang huminga sa ilalim ng tubig ay hasang o gills. Sa ilalim ng tubig, kailangan nilang kumain ng mga organismong naroon. Ginagamit nila ang mahaba nilang buntot na parang isang palikpik ng isda. Mananatili sila sa estadong ito hanggang 14 na linggo. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti silang lumalaki at unti-unti ring magbabago ang kanilang anyo. Mula sa pagkakaroon ng buntot, ito ay unti-unting mawawala at kasabay nito ay unti-unti ring mawawala ang mga gills ng tadpoles at mapapalitan ito ng baga o lungs. Magkakaroon din sila ng mga paa kapag sila ay lumaki na. Ang natatanging proseso na ito ay tinatawag na metamorphosis. Ang mga amphibian ay sa tubig lamang nangingitlog. Ang inahing palaka ay kayang mangitlog ng hanggang 4,000 eggs. Para itong bula mula sa paglalaban ng damit na tinatawag na frog spawn. Ito ay malagkit na parang jelly. Samantala, may ibang uri ng palaka na kayang mangitlog ng hanggang 20,000 eggs. Napakaraming itlog nito, subalit mababawasan sila habang sila ay lumalaki. Kinakailangang marami talaga ang mga itlog dahil maraming panganib sa paligid. Ang mga itlog at tadpole ay kadalasan nagiging pagkain ng mga predator sa tubig. Kabilang sa mga predator ay ang mga mas malalaki sa kanilang isda, mga ibon, at maski mga insekto ay kinakain din ang mga tadpole. Sa Pilipinas, ang tawag sa mga tadpole ay botete o ulo-ulo. Napakadaming botete tuwing sasapit ang tag-ulan. Naging madalas na pook pangitlogan ng mga palaka, ang mga palayan at mga batis sa paligid kung saan ay sagana ang tubig. Ang salitang amphibian ay nagmula sa Griegong wika na nangangahulugan ng double life. Tinawag silang ganito dahil mula sa kanilang pamumuhay sa katubigan ay lilipat sila sa lupa upang magsimula ng panibagong buhay. Napakahalaga ng mga palaka sa ating kalikasan. Nakakatulong sila ng malaki sa pagmintena ng populasyon ng mga insekto sa ating mundo. Kapag nawala ang mga palaka, dadami ang mga insekto at magkakasakit ang mga tao, lalo na kapag nakagat sila ng lamok. Isa pang halimbawa ay kapag dumami ang mga balang mga tipaklong na kilala bilang peste sa mga palayan, mauubos ang mga palay na tinatanim ng mga magsasaka. Malaking tulong ang nagagawa ng mga palaka. Ang kanilang dumi ay nagsisilbi ring pataba sa mga halaman. Samantala ang ibang tao ay ginagawa ring pagkain ang palaka. Subalit matinding pag-iingat kapag ikaw ay kakain ng palaka. Dahil may ibang uri ng palaka na nakakalason. Kailangang malaman mo ang mga palakang ligtas lamang kainin. Sa kabilang banda, may mga palaka na hindi makinis ang balat. Sa halip, ang ilan sa kanila ay bukol-bukol ang balat at maiisip mong para silang mayroong kulugo. Dahil sa tila nakakadiri nitong anyo, ang ilan sa atin ay takot hawakan ang palaka dahil takot silang magkaroon ng kulugo o wart. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng kulugo ng isang tao ay hindi dahil sa paghawak ng isang palaka. Ang parang kulugo sa balat ng palaka ay natural na anyo nito. Hindi ito nagtataglay ng virus na nagdudulot ng kulugo sa tao. Ang pagkakaroon ng kulugo ng isang tao ay dahil sa isang uri ng virus na tinatawag na HPV o Human Papilloma Virus. Ang virus na ito ay hindi nagmumula sa mga palaka. Samantala, nakakamangha ang mga palaka. Sa kabila ng katotohanan na kailangan nila ng tubig upang maging basa ang kanilang balat,
ay nakakaya nilang mabuhay ng matagal kahit walang literal na tubig sa paligid. May ilang uri ng palaka na kayang maghukay sa lupa, kadalasan sa mga putikan kapag nararamdaman na nila na parating na ang tagtuyot. Nananatili sila sa ilalim ng lupa hanggang sa tuluyan ng matuyo ang paligid. Kaya nilang manatiling buhay ng maraming buwan at ang ilan sa kanila ay kayang mabuhay ng ilang taon hanggang sa sumapit muli ang tag-ulan at saka lang muli sila lalabas upang magparami. Habang sila ay dormant, ang kanilang balat ay nag-a-absorb ng tubig sa hangin upang manatiling malamig at basa ang kanilang balat. Ang isang halimbawa ng uri ng palaka na kaya ang ganitong sitwasyon ay ang Australian water holding frog. Ang ilan sa mga uri ng hayop na kabilang sa amphibians ay ang salamander, axolotl, Sicilians, Diplocaulus, Labyrinthodontia, Anthracosaurida, Colosuchus clelandii, at Microsauria. Sa mga katubigan ay marami kang makikitang nilalang at karamihan sa kanila ay ang tinatawag na mga amphibian. Bagamat may makikita ka ring mga reptile sa tubig, ang mga amphibian ay hindi kabilang sa tinatawag na reptile dahil ang mga amphibian ay makinis ang balat at walang kaliskis. Ang pinagkaiba ng amphibian sa mga reptile ay ang kakayahan nitong magbagong anyo na tinatawag na metamorphosis. Isang pangyayari na makakatulong sa kanila sa kanilang panibagong buhay.